Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Mayroon pong pumunta sa akin kanina dito na customer subscriber ko po, galing pa po ng Hagonoy, Bulacan. Pero yung kanilang sasakyan na Nissan D40 ay naipadala na po sa akin last week pa. Hindi ko nga lang masimulan-simulan ng trabaho dahil ang usapan nga po namin ay mag-uusap muna kami bago simulan ang trabaho. Ito po ang picture namin kanina ni Sir John Lucio. Siya po ay taga Hagonoy, Bulacan. At siya po ang may-ari nitong Nissan Navara D40 2012 model. Ito pong Nissan Navara D40 po na ito ay nanggaling na po sa kasa, diyan po sa Makati. At medyo malaki ang naging problema nito, kaya po ito po ang kwento. Last week po ay itino papunta po rito sa Antipolo ito pong Nissan Navara 2012 na D40 po na ito dahil hindi na nga po ito makatakbo. Siyempre nasa Antipolo tayo. Kung ito ay hirap ng tumakbo, hindi talaga makakaakyat yan, papunta po dito sa Autoruns. At ang issue nga po nito ay low power. Kaya doon sa ibinigay na quotation ng kasa dyan sa Makati ay nakalagay nga po sa quotation, back to original AIY filter, back to original fuel filter, primary, and back to original secondary. So sa kanila palang quotation, inilalagay nila yon na back to original kasi siguro yung mga nakalagay na pyesa rito, yung mga filters na yan ay big, yung brand. So hindi yun original. So lalagyan nila ngayon yan ng mga original na filters. Ito po ang talagang problema, nakita rin naman nila. Ang sabi po nila dito, need to replace transmission assembly, price not available. Upon actual inspection, fluid, sunog, and debris. So yun, meron daw po silang nakitang mga debris. Siguro, binuksan nila yung oil pan at pagbaba ng oil pan, makikita mo naman talaga yung mga naging problema doon sa automatic transmission ng Nissan Navara po na yon. At sunog nga din daw po yung fluid. So sabi dito, shop materials, ayan, may binayaran silang 6,500. Yung original air filter o AIY filter ay 2,285. Back to original fuel filter primary, 5,244. Napakamahal pala ng original na filter nito nga Nissan Navara. At yung original na secondary na filter, dalawa po kasi ang fuel filter nitong mga Nissan Navara na D40 na to, ay 3,480. So all in all, 17,509. Hindi ko po alam kung ito ay binayaran ng may-ari kasi nakalagay naman dito sa job quotation na to, repair estimate, ito po ay recommendation. Alam nyo mga kapatid, marami ang naniniwala na kapag sila ay bumili ng brand new na sasakyan, ay mayroon namang kasa na kanilang mapupuntahan kapag ito ay masisira. Totoo naman yun dahil nga kapag ikaw ay pasok pa dun sa warranty period na 3 years or 100,000 kilometers, talagang yan ay gagawin ng kasa dahil iyon yung kontrata na inyong susundin maging sa kasa para yung warranty ay maibigay at inyong matanggap. Kaya lang pagka nilabag nyo, yung usapan na yon, kahit na masira pa yung sasakyan nyo, ay hindi na yan papasok doon sa warranty ng kasa. Maraming po nakakaalam nito, lalo na yung mga nakabili na po ng mga brand new na sasakyan. Kaya lang dito po sa kaso, itong Nissan Navara D40 na ito, 2012 model po yung kanyang D40, ang problema kahit hindi siya magke-claim ng kanyang warranty, ay wala nang mabibiling brand new na transmission nitong Nissan Navara na D40 na to. At mismong ang kasa ang nagsabi po noon, wala nang available. At dahil sa hindi naman talaga sila nag-overhaul or nagre-reveal ng automatic transmission, ang kanilang nirecommend ay bumili na lamang nga daw po ng surplus na transmission. Ito na, pagdating naman sa surplus na transmission, nandito yung mga kalokohan din ng ibang mabibilhan mo. Kaya nga dapat kapag bumili ka ng surplus ng mga pyesa, doon ka sa talagang mapagtitiwalaan mo. Dahil kapag ikaw ay bumili ng isang surplus na pyesa, at iyan pala ay hindi naman Japan surplus, iyan pala ay Pinoy surplus. Halimbawa, ito ng transmission ng pag-usapan natin. Bumili ka sa isang tindahan na nagtitinda ng mga automatic transmission at sinabi sa yung yan ay Japan surplus, hindi naman pala, Pinoy surplus pala, lagot ka. Dahil kung iyan ay Pinoy surplus, malamang matindi na rin po ang pagkakagamit dyan. Or yung mga nababangga na total wreck na binibili nila dyan sa mga insurance. Pero mga kapatid, ang problema kasi dito, itong transmission, pag bumili ka nito, hindi katulad sa makina na meron kang papeles na nagpapatunay na iyan ay galing sa Japan. Itong transmission, wala. Pipinturahan lamang nila yan ng kung ano-anong magmumukha siyang Japan surplus
para ikaw ngayon ay mapaniwala. Kaya lang kasi, kung Pinoy Surplus kasi, sa dami po ng experience namin dito, kapag mayroong kaming customer na bumili ng Pinoy Surplus sa transmission, unang salpak pa lang, wala na, sira na, hindi na talaga gumagana. At kapag binuksan namin, yung transmission na binili nila, talagang makikita mo na laspag na yung laman loob ng kanyang transmission. Bakit po kapag binuksan namin? Kasi nga po, mga kapatid, kapag bumili ka ng mga ganyang pyesa, pipinturahan nila yung mga tornilyo niyan. So, isasalpak mo yan. At kapag yan ay binuksan mo, wala na yung ibinibigay nilang 1-week warranty. Tandaan nyo po kahit sabihin mo pang Japan or Pinoy Surplus, pero meron kang makukuha Pinoy Surplus talaga dyan sa mga katayan lang. Kaya lang siyempre, hindi na yan reliable, lalo na kung iyan ay automatic transmission. Kaya alam nyo mga kapatid, naisip ko tuloy, ang daming mga bagong modelo ng mga sasakyan ngayon, ang mamahal, mga automatic transmission. Pagkalipas pala ng 12 taon or 13 taon, katulad nitong Nissan Navara ni Sir John Lucio, wala ka na palang mabibiling buong transmission. Kaya talagang ang magre-rely ka na lang dito sa surplus at sa mga nagre-repair ng transmission. At kami nga po yun. Isa po kami doon, ang Autorans. Kaya kung bibili ka ngayon ng sasakyan mo na mamahalin, milyon ang halaga, after 12 years, sira na, saan ka ngayon bibili ng buong automatic transmission? At ito po ang isang matindi. Kapag bumili ka ng mga bago ngayon, na hindi naman sumikat ng husto, hindi katulad nung mga noong araw na, kasi alam nyo mga kapatid, nung araw, ito, maputol ko lamang sandali yun. Nung araw kasi, ang series ng modelo ng mga sasakyan, minsan 6 years bago yan magpalit, bago yan mag-upgrade. Halimbawa, Pajero, yung box type, after 6 years or 8 years, naglabas sila ng panibagong Pajero, yan na nga po yung Exceed. Hindi na siya boxy ang dating niya. Pagkatapos naman ng 6 years ulit or 8 years, naglabas naman ng Fieldmaster. At pagkatapos noon, naglabas naman po ng Montero. So ganyan yung naging series po ng mga sasakyan noong araw. Kaya maraming pyesa yan, maraming bumili niyan. At maging sa Japan, talagang sikat na sikat yan. At yung mga sasakyan na yan noong araw, talagang yan ay made in Japan. Kasi yung mga bagong sasakyan ngayon, dito na lamang po binubuo sa Thailand, sa Indonesia at sa Malaysia. At ito pa po ang isang problema. Dahil nga po sa ngayon, ang dami ng mga modelo ng sasakyan, yung may mga crossover pa yan. Halimbawa, tulad yung Wigo, hindi ko alam kung saan nanggaling si Wigo Di ba? Si Starlet ba? Kasi nung araw, ang maliit na kotse ni Toyota is Starlet. Tapos itong si Wigo, maliit din. Kasi ito nga yung mga K-car sa Japan na ginagawa naman ng Daihatsu. So, dumami ng dumami yung mga sasakyan na yan. Noong araw, yung mga sasakyan na yon, kapag nagtanong ka ngayon sa mga tindahan ng mga Japan surplus, meron pa sila kasi iyan yung nakukuha sa Japan. Ngayon, bihira naman talaga yung mga importer na kumukuha dyan sa Thailand, sa Malaysia, at dyan sa Indonesia, kung saan dyan ngayon yan na binubuo yung mga sasakyan natin, nandiyan yung mga planta, bihirang-bihira yung kumukuha ng surplus dyan. Kasi iba yung surplus sa Japan. Paano yun? Kasi po sa Japan ganito. Kaya nga maraming gustong bumili ng mga Japan surplus, kasi nga po, sa Japan, kapag mabangga lang ng konti yan, or nabasagan lang ng ilaw yan, hindi nila pwedeng basta-basta gamitin yun. Ayon doon sa kwento nitong mga kaibigan ko na nag-i-import ng pyesa dyan sa Japan. Ang sabi nila, kung may bangga lang daw konti yan, hindi na nila ipapagawa dahil mas makakamura pa kung sila ay bibili ng bago. Dahil nga sa Japan, napakamura ng kotse doon. At sinasabi rin po nila, yun naman daw pong kotse na yon or yung sasakyan na yon, ibebenta rin sa yarda. At yun nga po yung binibili nitong mga importers po, nitong mga Japan surplus. Kaya sigurado, kapag bumili ka ng Japan surplus na pyesa, makina, transmission, or mga pang-ilalim, sigurado matitino pa yan. Kasi nga, sandali lang ginagamit yan. At sa Japan po kasi, habang naluluma, ito ang sabi ng mga kaibigan ko, habang naluluma ang sasakyan dyan, tumataas ang registration fee. Kaya kung ikaw naman ay hindi naman ganun kayaman dyan sa Japan, bakit mo ikikip itong sasakyan na ito na tumataas taon-taon ng registration, bumili ka na lang ng bago. Kaya ganyan po ang nangyayari sa mga Japan surplus. Talagang matitino pa yan. Kaso pagdating dito sa Pilipinas, eto na. Akala mo Japan surplus, hindi pala totoo. Kung merong mga nakakaalam pa po dyan, kung bakit maganda ang mga Japan surplus na mga pyesa, mag-comments po kayo. Kasi ako, kung ano lamang yung nakuha kong kwento ng mga kaibigan ko na nag-i-import, mga kaibigan ko na supplier ng pyesa, yun lamang yung na-share ko po sa inyo ngayon. Ito pa po mga kapatid, meron akong naging customer dito, bumili siya ng Japan surplus na makina. Ngayon, nung dinala na
sa HPG, hindi niya na nailabas yung kanyang sasakyan. Kasi po, dumaan siya sa HPG clearance at dumaan siya sa macro itching. Pagdating sa macro itching, yung kanyang engine number ay tampered. So, bawal po yun. Ibig sabihin, tinatakan na lang yun nung binilan niya ng makina. May mga dala siyang papeles, pero lahat ng papeles niya ay gawang rekto. Nung binalikan nila yung tindahan na kanilang binilhan, wala na, sarado na. Wala na yung mga tao, wala nang sumasagot sa telepono. Kaya kung kayo, bibili kayo ng ganyang mga pyesa, makina, transmission, okay lang yung maliliit na pyesa eh. Okay lang yung mga body parts, okay lang yan. Kung ano-ano yan. Pero kapag ang pinag-usapan, makina, transmission, siguraduhin nyo na yung pyesang binili nyo galing talaga ng Japan. Dahil unang-una, kung iyan ay makina na natampered na yan, tapos yung makina pala na yun ay galing doon sa nakarnap na sasakyan, pati ikaw ngayon ay madadamay sa problema. Ngayon po, pagdating dito sa transmission nitong si Sir John Lucio, itong Nissan Navara D40, marami na rin naman po kaming na-overhaul nitong transmission na to. At may nabibili naman talaga itong brand new na rebuilding kit para dito sa D40. Maging yung mga O-rings niya ay mga imported talaga at yung mga oil seals. Meron pa po kasing isang diskarte dito. Kapag kayo ay nagpa-repair ng inyong automatic transmission, may mga nabibili kasing mga murang O-rings at murang oil seal diyan sa recto. Mumurahin talaga. At hindi yun nakadesign halos doon sa mga transmission na yon. Kaso, yun ang binibili nitong mga nagre-repair ng mga transmission para malaki ang kitain nila. Kami po, dito sa Autorans, talagang ang binibili namin ay yung buong rebuilding kit. Kasi po, 1 year ang warranty namin sa mga automatic transmission. Kung maglalagay kami ng piyesang mahihina, kami rin po ang mapuputukan nun. Babalik din yun at magbaback job at malaki din po ang magagastos namin sa mga tauhan namin. Dahil bawat araw na gumagalaw at nagtatrabaho sila, sila po ay binabayaran. Kung kayo ay masisiraan ng automatic transmission, iparebuild nyo po yan sa talagang marurunong pagdating sa automatic transmission. Hindi naman lahat ay makakarating dito sa Autorans para kayo ay matulungan namin. Marami rin namang mga magagaling na mga nagre-rebuild ng automatic transmission, kadalasan hindi nga sila yung mekaniko dahil nakatutok lang talaga yung atensyon nila sa pagre-rebuild nitong mga automatic transmission po na ito. Mga kapatid, meron lamang pong humihingi ng tulong. Sasagutin ko po siya dito sa vlog ko po na ito at ito po ang kanyang katanungan. Sabi po ni Sir J.F. Reyes, "Hello sir, tulong lang. Yung sasakyan ni Mrs. Toyota Innova 2021, binili at sunod sa scheduled PMS. Bigla na lang nag-low power, hirap umahon from an incline, bago ang air filter, maayos yung clutch. Ano pa ang pwede ko i-check on my own? Note, hindi laspag ang makina ng kanilang Toyota Innova na 2021 model." Una sa lahat, Sir J.F. Reyes, ang iyong Toyota Innova ay 4 years na rin ang edad nito. Naipalinis nyo na po ba ang kanyang EGR? Naipalinis nyo na po ba ang kanyang intake manifold? Kasi po talagang dumudumi yan. Minsan nga, 6 na buwan lang ay dumudumi na po itong mga nabanggit kong parts sa inyo. Kung hindi nyo pa po yan na ipapagawa, ay kung maaari po sana ay dalhin nyo yan sa trusted nyong mekaniko para maipalinis ang inyong EGR at ang inyong intake manifold. Pero sabi nyo kasi, i-check on my own, kung marunong naman kayo at kumpleto kayo sa gamit, pwede nyo ring baklasin yan, videohan nyo lang lahat ng nandoon sa makina para pag ibinalik nyo, ay alam nyo kung paano pagdudugtong-dugtongin, kung saan isasaksak yung mga sockets, pati yung mga tornilyo, pati yung mga hoses na tatanggalin nyo. Ngayon, Sir J.F. Reyes, tignan mo rin yung isang pyesa na ito. Meron ako ditong isang pyesa na madalas ito ay nasisira sa mga Toyota diesel engine. Halos lahat po ng mga diesel engine ng Toyota, Hi-Ace, Hilux, Innova, Fortuner, yung pang ibang mga sasakyan niya na diesel ay gumagamit nitong gas filter na to. Hindi po siya fuel filter, hindi siya yung dadaanan ng fuel kasi binanggit ko gas. Baka isipin nyo, may gas ba yung diesel engine? Hindi po. Gas, yung gas na hangin. Kasi nga po, ang dumadaan dito ay yung pressure na nandoon sa intake manifold para ilagay doon sa MAP sensor. Nilagyan kasi ng filter ng Toyota, gas filter, yung tubo na yon, yung hose na yon, para hindi dumumi ang iyong MAP sensor, MAP, Manifold Absolute Pressure Sensor. Ngayon, baka sakaling putol na to
or may singaw siya dito sa mga katawan niyan, sumisingaw po kasi yan. Ito ang katulad dito, ito ay naputol na dito. Dalawa pong ano yan, katulad nito, yung may mahaba pang ganon, yung pinapasukan ng tubo, dalawa yan, ito naputol na. So ito yung naging dahilan bakit nagkaroon ng low power yung isang Fortuner na ginawa namin. Or papasukin siya ng suit, sobrang dumi, wala na ngayong papasok na ano dito na pressure na galing doon sa manifold at walang magdadrive doon sa iyong map sensor. Dahil yung map sensor may kinalaman siya sa trabaho ng turbo at sa trabaho ng air and fuel mixture na magbibigay talaga yon ng power sa iyong sasakyan. Pwede rin na may problema ang iyong turbo boost actuator. Yung turbo mo po kasi diyan sa iyong Innova, yan ay electronic na. At kapag ka nagka-problema, yung turbo actuator na yan, hindi magsasara ang wastegate mo, labas lang ng labas yung boost niyan doon sa exhaust at hindi ka magkakaroon ng boost na papasok sa intake manifold, low power ka rin po. So pwede mo ring i-check yan. At ang pinakahuli na mababanggit ko sa iyo, kasi marami pa na pwede kang i-check, pero yung on your own, ito yung pwede mong gawin. Baka mamaya kasi kahit sabihin mong 4 years pa lang, yung sasakyan nyo, kahit sabihin mo nga properly maintained, hindi laspag ang makina, pero doon sa pagka-clutch, sabi mo kasi dito, maayos yung clutch, ibig sabihin, manual transmission ng iyong sasakyan. Check mo rin, baka sliding na yan. Kaya pagdating sa mga paakyat, nahihirapan ang iyong sasakyan. So paano mo i-check yan? Ilagay mo sa primera, i-handbrake mo, apakan mo ang preno ng madiin, at unti-unti mong bitawan ng iyong clutch. Mararamdaman mo yan kapag mataas na yung paa mo, na inaangat mo na sa pedal, hindi pa nanginginig yung makina mo, posibleng sliding na yan. Kasi kapag hindi sliding ang clutch mo sa manual transmission, kapag ginawa mo yung sinasabi ko, kaunting angat mo lang sa pedal, no? Yung paa mo doon sa clutch pedal, manginginig na yan at mamamatay pa nga. Ibig sabihin, kapit na kapit. Pero kung habang binibitawan mo yung clutch, hindi pa namamatay ang engine mo at medyo mataas na yung paa mo, saka pa lang nanginig, sliding na po ang iyong clutch sliding. Pero kung hindi siya ganon, at konting bitaw mo lang ng paa mo doon sa pedal, sa clutch, namatay na kagad, maganda pa ang iyong clutch sliding. Yung iba pa ay kailangan naman talagang tutukan niya ng scanner, magkakaroon tayo ng data stream diagnosis kapag hindi nagtatrabaho, yung ibang mga pyesa ng sasakyan mo, halimbawa yung injectors, yung map sensor, yung MAF, yung MAP, at marami pang iba, nakikita yan doon sa stream, saka natin masasabi ngayon kung ano ang problema ng iyong Toyota Innova. Okay mga kapatid, sana po nakatulong itong vlog ko po na ito sa inyo. Kasi kapag nasiraan kayo ng transmission at inoperan kayo ng transmission na sinabing Japan surplus, yung pala ay Pinoy surplus, kawawa po kayo, masasayang ang pera nyo. Ngayon, yung mga nag-o-offer ng palit lamang loob, bibili kayo ng Japan surplus daw na transmission, yung pala Pinoy surplus din, tapos yung lamang loob nun, inililipat sa inyo, lugi din kayo doon kasi hindi nyo naman alam kung yung transmission na pinagkuhanan ay matagal na, matanda na, or bago pa, kasi nga mga surplus po yan. Kaya ang pinaka-the best talaga, kung kayo'y masisiraan ng transmission, ipa-rebuild nyo yan. Dahil bagong pyesa ang bibilin at kailangan makita nyo yung piyesang inilagay ay bago talaga. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Sana po ay nakatulong sa inyo itong vlog na to para makaiwas po kayo sa maraming mga manloloko. Magandang gabi po sa inyong lahat.